10 mga pinaka nakakatakot na bagay na nakita sa Google Maps. Ang Google Maps ay isang libreng online service mula sa Google na nagbibigay ng mapa at direksyon. Ginagamit ito para sa paghahanap ng lugar, mabilis na pagkuha ng ruta at pag-iwas sa traffic, kung kaya't mahalaga sa pagpapadali ng biyahe at pang-araw-araw na gawain. Pero bukod dito, may ilang mga kakaibang bagay ang nakita sa Google Maps. Kung kaya't sa video na ito ay tutuklasin natin ang 10 mga bagay na nakita sa Google Maps. Kaya naman simulan na natin. Number 1, the Blood Lake, Iraq. Noong 2007 ay isang kakaibang tanawin ang nadiskubre sa Google Maps. Isang lawa sa Iraq ang nakita na kulay pula na parang dugo. Agad itong tinawag na Blood Lake at naging usap-usapan ito sa internet. Maraming tao ang nagtaka at nagtanong kung ano ang dahilan ng kakaibang kulay nito. Ang lawa ay matatagpuan malapit sa Sadr City, isang lugar sa Iraq na may mahabang kasaysayan ng digmaan at kaguluhan. Dahil dito ay maraming nag-isip na ang pulang kulay ng lawa ay simbolo ng mga madugong labanan at sakripisyo ng mga tao sa lugar. Habang ang iba pa nga ay nagsabi na baka totoong dugo mula sa mga biktima ng digmaan ang dahilan. Maliban dito, marami ding teorya ang lumitaw tungkol sa kakaibang kulay ng lawa. Ang isa sa mga paliwanag ay polusyon mula sa mga slaughterhouses o mga lugar kung saan pinapatay ang mga hayop. Ang dugo ng mga hayop ay maaaring napunta sa lawa at nagdulot ng pulang kulay. May iba ring nagsabing maaaring dulot ito ng kemikal mula sa mga pabrika. Ngunit ayon naman sa iba, baka natural na sanhi ito, tulad ng algae o sobrang dami ng iron sa tubig. Meron ding nagsabing baka may problema lang sa satellite images o baka inedit ito para magmukhang misteryoso. Subalit kahit na ipaliwanag na ng mga eksperto ang posibleng sanhi, ay nananatili ang kwento ng Blood Lake bilang isang misteryo. Para sa marami ay sumisimbolo ito sa mga sugat na iniwan ng digmaan at sa epekto ng tao sa kalikasan. Ito rin ay naging paalala kung paano ang kapabayaan sa kapaligiran ay nagdudulot ng kakaibang resulta. Sa kabilang banda, ang Blood Lake ay hindi lamang isang simpleng larawan mula sa Google Maps. Naging simbolo din ito ng paghihirap at pagbabago sa Iraq. At hanggang ngayon ay nananatili itong bahagi ng mga kwentong nag-uugnay sa kasaysayan, kalikasan at teknolohiya na nagpapaalala kung paano ang maliliit na bagay ay maaaring magdulot ng malalaking tanong at diskusyon sa buong mundo. Number 2. The Pink Bunny, Italy. Sa kabundukan ng Coleto Fava sa Italy ay may isang bagay na hindi pangkaraniwang makikita, isang giant pink na kuneho. Ang kunehong ito, na kilala bilang Pink Bunny o Hase, ay isang art installation na gawa ng gelatin, isang grupo ng mga artist mula Austria. Dahil sa laki nito ay naabot nito ang kasikatan hindi lamang sa mga turista kundi pati sa online, lalo na nang makita ito sa Google Maps. Ang Pink Bunny ay nilikha noong 2005 ng 4 na artist mula Austria. Kinabibilangan ito nila Wolfgang Gantner, Ali Janka, Florian Reiter at Tobias Urban. Ang grupong Gelatin ay kilala sa kanilang malikhaing at kakaibang style ng sining na nagpapasaya at nagdadala ng sorpresa. Sa proyektong ito ay nais nilang gumawa ng isang bagay na makakatawag ng pansin at magbibigay ng kakaibang karanasan sa sinumang makakakita. Maliban dito, ang Pink Bunny ay isang higanting kuneho na gawa sa pink na tela at puno ng straw. Ang haba nito ay 200 feet, habang ang taas naman ay 20 feet. Mukha itong malaking laruan na tila iniwan sa gilid ng bundok. Ngunit may kakaibang aspeto ang disenyo nito na tila may sira ang katawan ng kuneho, na parang nagpapakita ng pagninilay sa buhay at pagkasira. Ayon sa mga lumikha, ang kuneho ay ginawa upang magdala ng saya at pagtutulungan. Para rin itong paalala sa pagkabata at kung paano natin nakikita ang mundo sa simple at nakakatuwang paraan. Samantala matatagpuan naman ang Pink Bunny sa Coleto Fava, isang bundok sa Alta Langa, Northern Italy. Ang lugar na ito ay kilala sa malamig na klima at magagandang tanawin. Ang pink na kulay ng kuneho ay madaling makita mula sa malayo, kung kaya't agad itong naging atraksyon para sa mga hikers at turista. Itinayo ang Pink Bunny noong 2005 bilang bahagi ng isang art project. Layunin ng mga artist na gumawa ng kakaibang likha na magpapasaya sa mga tao habang sila ay naglalakad o umaakyat sa bundok. Gusto rin nilang magpakita ng isang uri ng sining na konektado sa kalikasan. At nang mailagay ang Pink Bunny ay agad itong naging tanyag. Maraming turista ang naglakbay upang makita ito at nakilala rin ito sa internet dahil makikita ito mula sa Google Maps. Number 3. Airplane Graveyard, Arizona, USA.
Sa gitna ng disyerto ng Arizona, USA ay matatagpuan ang isang kakaibang lugar na kilala bilang Airplane Graveyard o Boneyard. Isa itong malawak na imbakan ng libu-libong eroplano na hindi na ginagamit. Sa kabila ng tahimik na hitsura nito, ang lugar ay mayaman sa kasaysayan at mahalaga sa teknolohiya na naglalaman ng mga kwento ng progreso at pagbabago. Ang Airplane Graveyard ay opisyal na tinatawag na 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group o AMARG. Matatagpuan ito sa Davis Mountain Air Force Base, malapit sa Tucson, Arizona at sumasaklaw sa higit 2,600 hectares ng lupa. Ang Arizona ang piniling location para dito dahil sa mainit at tuyong klima nito na nakakatulong upang hindi kalawangin ang mga eroplano. Ang matigas na lupa naman ay nagbibigay ng natural support para sa mabibigat na sasakyang panghimpapawid. Ang kasaysayan ng lugar ay nagsimula noong 1946 pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagtatapos ng digmaan ay napakaraming eroplano ang hindi na kailangan, kung kaya't naghanap ang gobyerno ng United States ng lugar para iimbak ang mga ito. Sa halip na agad sirain ay inilaan ang mga eroplano para sa mga posibleng paggamit sa hinaharap. Ang Davis Mountain Air Force Base ang perfect location para sa layuning ito dahil sa klima at strategical position nito malapit sa iba pang mga military base. Ngunit ang Airplane Graveyard ay higit pa sa isang simpleng imbakan. Ito ay isang active facility kung saan ang mga eroplano ay inaayos para magamit muli. Ang ilang sasakyan ay nire-retrofit upang magamit sa operasyon ng militar o pang-komersyal. Kinukuhaan din ito ng pyesa. Ang iba ay ginagawang donor upang makuha ang kanilang mga bahagi na magagamit pa. Pero kapag hindi na talaga magagamit, ang mga ito ay winawasak at ang kanilang mga materials ay ginagawang bago o nire-repurpose. Sa pamamagitan ng prosesong ito ay nakakatipid ang gobyerno sa mga gastos at naisasalba ang mga mahahalagang bahagi ng sasakyang panghimpapawid. Mahalaga rin ito sa kasaysayan dahil marami sa mga eroplano rito ay ginamit noong Cold War, Vietnam War, Gulf War at iba pang historical mission. Number 4, Desert Target Range, China. Sa gitna ng malawak na disyerto ng Gobi sa China ay natuklasan ng mga satellite images ang isang misteryosong lugar na tinatawag na Desert Target Range. Nagsimulang mapansin ito noong 2010s nang makita sa Google Maps ang mga kakaibang hugis at estruktura sa lupa. Maraming nagtaka kung ano ang layunin ng lugar na ito at bakit ito itinayo. Ang Desert Target Range ay pinaniniwala ang ginagamit ng People's Liberation Army o PLA ng China, ang kanilang pangunahing military force. Layunin ng PLA na palakasin ang kakayahan ng China pagdating sa teknolohiya at depensa. Ang proyektong tulad nito ay bahagi ng malawak na plano ng gobyerno para tiyaking handa sila sa anumang hamon o banta. Ang lugar ay isang malaking training ground para sa mga military training. Ayon sa mga larawan mula sa satellite, makikita rito ang mga disenyo na mukhang lungsod, railway tracks at modelo ng mga barkong pandigma tulad ng aircraft carriers. Pinaniniwala ang ginagamit ang mga ito para sa practice ng missile attacks at airstrikes. Pero hindi pangkaraniwang disenyo ang makikita sa lugar na malinaw na may layuning pag-aralan ang mga posibleng target at sitwasyon sa digmaan. Samantala matatagpuan ang Desert Target Range sa disyerto ng Gobi, isang malawak at liblib na lugar sa Northern China at Southern Mongolia. Ang malayong location nito ay perfect para sa ganitong uri ng proyekto dahil malayo ito sa mga mata ng publiko. Bukod dito, ang malawak na space ng disyerto ay ideal para sa mga eksperimento at pagsasanay na hindi nakakaapekto sa iba. Bagamat hindi tiyak kung kailan ito itinayo, ay lumitaw ang mga larawan nito noong kalagitnaan ng 2000s. Mula noon ay patuloy itong nadagdagan ng iba't ibang estruktura at ginagamit pa rin hanggang ngayon. Pinapakita nito na ang lugar ay bahagi ng pangmatagalang plano ng militar ng China. Dagdag pa rito ang pangunahing layunin ng Desert Target Range ay maghanda para sa iba't ibang sitwasyon ng digmaan. Halimbawa, ang mga disenyo na kahawig ng US aircraft carriers ay posibleng ginagamit para pag-aralan ang kahinaan ng ganitong klasing barko. Ang mga grid pattern na mukhang lungsod naman ay maaaring para sa practice ng labanan sa mga urban area. Number 5, Giant Pentagram, Kazakhstan. Sa isang liblib na bahagi ng Eastern Kazakhstan malapit sa bayan ng Lysakovsk ay natuklasan ang isang kakaibang marka sa lupa noong 2000s. Isa itong malaking pentagram o hugis bituin na may 5 tuldok. Ang laki nito ay halos 366 meters at makikita ito sa Google Maps. Dahil sa perpektong hugis nito ay maraming tao ang naakit at nag-isip kung ano ang kahulugan nito.
Ang pentagram ay matatagpuan sa isang desyertong lugar na napapalibutan ng mga puno. Malinaw na malinaw ang hugis ng bituin mula sa itaas, kung kaya't hindi maiiwasang magtanong kung sino ang gumawa nito at bakit ito naroon. May mga teorya na ito raw ay simbolo ng isang kulto, samantalang ang iba naman ay naniniwalang gawa ito ng mga alien dahil sa perpekto nitong pagkakagawa. Subalit ayon sa mga eksperto, ang pentagram ay gawa ng tao noong panahon ng Soviet Union noong 1970s. Sa panahong iyon, karaniwang gumagawa ang mga Soviets ng mga park o kampo na may symmetrical design. Ang hugis bituin ay simbolo ng communism at bahagi ng kanilang propaganda. Ayon sa mga pag-aaral, ang pentagram ay bahagi ng isang dating campsite o park na itinayo sa lugar. Bagamat may malinaw ng paliwanag ay hindi pa din napigilan ng iba't ibang haka-haka tungkol dito. Ang ilan ay nagsasabi na ang pentagram ay may kaugnayan sa mga kulto o occultism dahil ito rin ay isang kilalang simbolo sa ganitong mga paniniwala. Ang iba naman ay nagbigay ng mas wild na ideya tulad ng pagiging landing site ng mga alien. At dahil din sa pentagram na ito ay biglang napansin ang lugar ng Lysakovsk. Ang bayan na dati tahimik at hindi kilala ay dinagsa ng mga turista, mananaliksik at mga taong mahilig sa misteryo. Bukod sa pentagram ay napansin din ng mga tao ang kasaysayan ng lugar tulad ng mga archaeological sites mula pa noong panahon ng Bronze Age. Ang pentagram sa Kazakhstan ay nagpapakita kung paano ang simpleng disenyo ay maaaring magdulot ng malaking interes. Sa tulong ng teknolohiya tulad ng Google Maps ay nadiskubre ang isang bagay na nagdala ng iba't ibang kwento at interpretation. Number 6. The Scarecrow Cult, Finland. Sa isang liblib na lugar sa Finland ay may isang kakaibang tanawin na tinatawag na The Scarecrow Cult. Una itong napansin ng mga tao sa Google Maps na isang bukid na puno ng daan-daang scarecrow. Sa una ay mukha itong ordinaryo pero habang tumatagal ay mas dumadami ang tanong tulad ng sino ang naglagay nito at bakit ito naroon. Samantala, ang The Scarecrow Cult ay binubuo ng daan-daang scarecrow na nakatayo sa isang bukirin. Ang bawat isa ay may sariling kasuotan at hitsura na para bang bahagi sila ng isang ritual. Sa malayo ay tila tahimik lang ang lugar pero kapag nilapitan ay parang nagiging buhay ang presensya ng mga scarecrow. Ang kakaibang itsura nito ang dahilan kung bakit tinawag itong cult ng mga tao sa internet. Kaugnay pa nito, ang lugar na ito ay matatagpuan malapit sa Kauhajoki, Finland. Napansin ito ng mga tao sa Google Maps noong 2000s at simula noon ay naging paboritong puntahan ito ng mga mahilig sa kakaibang destinasyon pero ang totoo, ang installation ay nagsimula pa noong 1980s. Gayun din naman ang nasa likod ng misteryo ay isang artist na si Reijo Kela. Tinawag niya ang kanyang masterpiece na The Silent People o Hiljainen Kansaa sa Finnish. Ginawa niya ang mga scarecrow para ipakita ang kwento ng mga tahimik na tao o mga hindi napapansin at tila nakakalimutan ng lipunan. Si Reijo Kela ay isang artist na gumagamit ng sining upang magbigay ng mensahe. Ang The Silent People ay simbolo ng mga tao na walang tinig o hindi pinapakinggan. Ginamit niya ang mga scarecrow para paalalahanan tayo na ang bawat tao ay may kwento kahit tahimik o hindi napapansin. Ito rin ay isang pahayag tungkol sa kahalagahan ng koneksyon ng tao sa kalikasan at sa kapwa. Sa kabila nito ay naging sikat ang lugar hindi lang dahil sa misteryo kundi dahil sa mas malalim na mensahe nito. Ang The Scarecrow Cult ay nagpapaalala na sa katahimikan ay may kwento at aral na naghihintay. Sa simpleng tanawin ay pinapaalala rin nito ang kahalagahan ng pakikinig sa mga hindi napapansin at pagbibigay pansin sa mga bagay na tahimik ngunit mahalaga. Number 7. The Bat Signal, Japan. Isang araw habang nag-e-explore ang mga tao sa Google Maps ay may natuklasang kakaiba sa Osaka, Japan at ito ay isang bat signal na makikita sa bubong ng isang gusali. Ang simbolong ito na kilala mula sa kwento ni Batman ay karaniwang ginagamit upang ipatawag ang superhero. Pero bakit ito naroon sa Japan? Sino ang naglagay nito? At ano ang kwento sa likod nito? Samantala, ang bat signal ay matatagpuan sa Osaka, Japan, malapit sa Daisen Park na isang lugar na puno ng kasaysayan dahil dito matatagpuan ang mga sinaunang libingan ng mga emperor. Sa Google Maps ay makikita ang image sa bubong ng isang ordinaryong gusali. Ang location nito sa isang lugar na pinaghalo ang tradisyon at modernong kultura ay nagbigay ng mas maraming dahilan para pag-usapan ito. Ang bat signal ay isang simbolo na kilala sa buong mundo mula sa kwento ni Batman.
Sa comics at pelikula, ito ay ginagamit ng mga pulis para ipatawag ang superhero tuwing may panganib. Ngunit sa kasong ito ay hindi ito aktwal na ilaw na tumatama sa langit. Sa halip ito ay isang disenyo sa bubong ng isang gusali na makikita lamang mula sa taas. Hanggang ngayon ay walang malinaw na sagot kung sino ang gumawa ng bat signal na ito. Maraming naniniwala na maaring isa itong proyekto ng isang tagahanga ng Batman. Ang iba naman ay nagsasabing posibleng ginawa ito bilang bahagi ng advertising o simpleng art project ng isang creative designer. Kaugnay nito, unang napansin ng bat signal sa Google Maps noong 2015, ngunit maaaring mas matagal na itong naroon bago ito napansin. Mula nang maging viral sa social media, ay naging tampok ito ng maraming diskusyon at virtual na pagbisita ng mga curious na tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Gayun din naman ang Japan ay kilala rin sa kanilang pagiging bukas sa iba't ibang kultura, lalo na sa pop culture mula sa kanluran. Ang Batman bilang isang sikat na karakter ay madaling tinanggap sa bansa dahil sa kanyang makulay at madilim na kwento. Ang bat signal sa Osaka ay maaring simpleng pagbibigay pugay sa karakter o simbolo ng pagiging creative at global ng Japan. Number 8. The Giant Human Lips Sudan. Noong kalagitnaan ng 2010s ay isang kakaibang tanawin ang natuklasan sa Google Maps na umani ng pansin sa buong mundo. Sa gitna ng malawak na disyerto ng Sudan ay makikita ang isang land formation na kahawig ng labi ng tao. Ang itsura nito ay halos perpektong hugis, kung kaya't nagdulot ito ng maraming katanungan tulad ng gawa ba ito ng kalikasan, tao o may mas malalim pang misteryo. Samantala, ang giant human lips ay nasa Nubian Desert sa Northern Sudan na isang lugar na halos walang nakatira at bihirang napupuntahan. Ang disyertong ito ay kilala sa matinding init, buhangin at mga bato. Sa kabila ng pagiging liblib, ay taglay nito ang mga lugar na may mayamang kasaysayan ng ancient civilizations. Ngunit dahil sa location nito, ay matagal na itong nanatiling lihim mula sa mata ng mga tao. Ayon sa mga eksperto, ang formation na ito ay natural na nabuo sa loob ng libu-libong taon. Ang erosyon o pagguho ng lupa kasama ang mga naipong mineral tulad ng iron oxide ang nagbigay sa lugar ng matingkad na kulay pula at hugis na parang labi. Bagamat may paliwanag na mula sa science, ay marami pa rin ang namangha sa tumpak nitong hugis na parang sinadya upang magmukhang labi ng tao. Ngunit hindi rin maiwasan ng mga tao na mag-isip ng iba't ibang kwento tungkol sa giant human lips. Sinasabing maaring may kaugnayan ito sa mga sinaunang sibilisasyon ng Sudan, tulad ng kaharian ng Kush na kilala sa kanilang mga pyramids at sinaunang kultura. May iba namang naniniwala na simbolo ito ng kanilang koneksyon sa mga Diyos o Espiritu. Ayon sa ilang alamat, ang lugar ay maaring bahagi ng isang sacred place o tanda mula sa nakaraan. Dagdag pa rito ay mayroon ding mga haka-haka mula sa mga paranormal na maaring ito ay bakas ng isang higanting nilalang o isang Diyos na minsang nanirahan sa disyerto. Para sa iba, ito ay natural lamang. Ngunit ang pagiging kakaiba nito ang nagpapanatiling buhay sa imaginasyon ng tao. Nang kumalat ang larawan ng giant human lips sa social media at iba't ibang websites, ay maraming tao ang nagsimulang maging interesado rito. Maraming naghanap ng lugar sa Google Maps para makita ito mismo. Naging bahagi rin ito ng mga listahan ng kakaibang tanawin sa mundo, katulad ng Heart-shaped Island ng Croatia at Badlands Guardian ng Canada. Number 9. The Tank Graveyard, Afghanistan. Sa labas ng Kabul, Afghanistan ay matatagpuan ang isang lugar na nagkukwento ng masalimuot na bahagi ng kasaysayan ng bansa. Tinatawag itong Tank Graveyard na isang tambakan ng nasirang mga tangke, armored vehicles at iba pang military equipments. Sa unang tingin ay isa lamang itong tambak ng kalawangin at sirang bakal, pero sa likod nito ay mga kwento ng digmaan, pagkawasak at ang matagal ng pakikibaka ng Afghanistan para sa kapayapaan. Samantala, ang Tank Graveyard ay hindi basta-basta tambakan lamang. Dito iniwan ang mga military equipments na hindi na maayos mula sa iba't ibang yugto ng kasaysayan. Nagsimula ito noong panahon ng Soviet invasion noong 1979 hanggang sa mga digmaan noong 1990s at 2000s. Ang mga tangke ay bahagi ng digmaan sa pagitan ng mga Soviet Union forces, mga grupong Afghan at ang NATO na pinangunahan ng United States. Sa loob ng 40 years ay unti-unting napuno ang lugar ng mga sirang kagamitan na hindi na maiuwi sa mga bansang pinanggalingan. Karamihan sa mga tangke rito ay iniwan ng Soviet Union noong panahon ng kanilang pagsakop sa Afghanistan. Noong 1979 ay sinubukan ng Soviet Union na kontrolin ang bansa laban sa Mujahideen o ang mga rebeldeng Afghan.
Ngunit nang umatras sila noong 1989 matapos ang matinding labanan ay iniwan nila ang napakaraming tangke dahil sira na ang mga ito at mahirap nang dalhin pabalik sa kanilang bansa. Sa sumunod na dekada ay nagpatuloy ang civil war sa pagitan ng mga grupong Afghan kung kaya't mas dumami pa ang sirang kagamitan na iniwan sa bansa. Nang pumasok naman ang United States at NATO noong 2001 upang labanan ang terorismo, ay lalo pang nadagdagan ang mga sirang tangke sa lugar. Gayun din, ang tank graveyard ay matatagpuan sa labas ng Kabul, malapit sa pangunahing kalsada papunta sa Jalalabad. Sa lugar na ito ay makikita ang mahabang hilera ng mga tangke at sasakyang pandigma na unti-unting kinakain ng ras. Napakalawak ng lugar na tila ba isang disyerto na puno ng mga alaala ng digmaan. Hindi rin ito sinadyang gawing tambakan, pero dahil sa dami ng nasirang kagamitan ay naging natural na imbakan ito ng mga iniwang gamit ng digmaan. Number 10, The Missing Bridge of Choluteca, Honduras. Sa timog ng Honduras, sa lungsod ng Choluteca, ay makikita ang isang kakaibang tulay. Tinawag itong Choluteca Bridge at kilala ito bilang The Bridge of the Future. Noong 1996 ay sinimula ng paggawa ng bagong tulay sa Choluteca. Ang layunin ng gobyerno ay magtayo ng tulay na kayang tumagal sa matinding bagyo at iba pang kalamidad. Iniatas ang construction sa isang Japanese engineering firm na kilala sa paggawa ng matitibay na infrastructures. Samantala natapos ang tulay noong 1998. Moderno ang disenyo nito at matibay ang pagkakagawa. Sabi ng mga eksperto kaya ng Choluteca Bridge ang malalakas na ulan, baha at lindol. Dahil dito ay tinawag itong The Bridge of the Future. Ngunit ilang buwan matapos ay dumating ang Hurricane Mitch noong October 1998. Ang bagyong ito ay isa sa pinakamalakas sa kasaysayan ng Central America. 4 na araw ng walang tigil na ulan ang nagdulot ng matinding pagbaha, pagguho ng lupa at pagkasira ng maraming infrastructures. Bagamat halos lahat ng tulay sa Honduras ay nasira, ang bagong Choluteca Bridge ay nanatiling buo. Hindi ito nagalaw ng bagyo na patunay ng tibay ng pagkakagawa nito. Ngunit may nangyari na hindi inaasahan dahil ang ilog na dapat dumadaloy sa ilalim ng tulay ay lumipat ng direksyon. Dahil sa pagbaha ay nagbago ang daloy ng tubig at ang ilog ay napunta sa ibang lugar na malayo sa tulay. Naiwan ang Choluteca Bridge sa gitna ng tuyong lupa na buo ngunit wala ng silbi. Pagkatapos ng bagyo, ang Choluteca Bridge ay naging isang kakaibang tanawin. Imbes na magsilbi bilang tulay, ito ay naging palatandaan ng pagbabago ng kalikasan. Makikita ito ngayon sa Google Maps bilang isang tulay na nakatayo sa gitna ng kawalan at hindi na magagamit.